Hello. It's me again, ang inyong vlogger na driver na sweet lover. Bago ang lahat, mag-shoutout muna ako sa buong mundo. Shoutout sa buong mundo. Good day po sa buong mundo. At sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Pilipinas. Mga busing, mga madam. Bago ang lahat, mga busing, mga madam, katatapos ko lang po magtrabaho at lalabas ko lang galing sa trabaho. At ito ako pauwi na at magdadrive pauwi na po, mga busing, mga madam. Bago po ang lahat, mga busing, mga madam, okay, please pakibisita nyo naman ang aking YouTube channel. ED Makasilang po. Mag-subscribe po kayo at click ang notification para naman po makita ninyo ang aking mga in-upload doon sa aking YouTube channel na ED Makasilang po. Okay, mga busing, mga madam, please, mga kaloyalis, mga kabibibim, suportahan nyo po ang aking YouTube channel dahil wala pa po akong subscriber sa YouTube channel ko po, mga busing, mga madam, mga kaloyalis, mga loyalis, mga ka-PBBM, mga die-hard PBM, please dalawin niyo po ang aking YouTube channel, ED Makasilang. At sa aking Facebook, maraming salamat sa mga followers ko at malaki na po ang pagbabago ng aking Facebook. Sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook, please follow, like, and share at mag-comment po kayo, mga busing, mga madam. Okay, shoutout again sa inyo po dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Okay, pag-usapan natin itong yung propagandas, palpak na mga propagandas ni Inday Sara Duterte, ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Puro po palpak yung mga propagandas niya at propagandis. Bakit ko nasabi puro palpak? Kasi po wala siyang accountability at wala siyang responsibility, di ba? Ayun naman ang totoo. Unang-una, wala siyang accountability. Wala tayong nakikitang magandang trabaho ni Inday Sara sa kanya. Di ba? Wala tayong nakikitang mga trabaho na maayos o anumang natapos na trabaho niya. Wala. Puro lipad sa ibang bansa. Kaya nasabi ko yan, walang magandang propaganda ang ating Vice President at walang responsibility sa kanyang trabaho. Di ba? Ganoon na kasimple. So, kaya ko nasabing walang magandang propaganda. Nandoon na yung mga didilis na mga vlogger niya. Di ba? Yung mga vlogger niyang na mga inuutusan niya na mga vlogger niya na hanggang huwag kayong titigil, tira kayo sa administrasyon ng Marcos administration, tirahin ninyo, gawin nyo lahat, mamiki na kayo ng mamiki. Yun ang utos, for sure. Hindi mamimiki ang mga didilis na yan kung walang mag-uutos, di ba? Posible. Kaya mayroon talagang nag-uutos niyan. Kaya walang nag-uutos, di ba? Ang ating yung ating mahal na Pangulo, behave lang behave lang. Hindi lang nagsasalita, pero parang cheese yan yung ating mahal na Pangulo, parang cheese yan yung mga kalaro niya sa cheese, yung mga kalaro niya sulong ng sulong, pero ang ating mahal na Pangulo, sulong ng sulong, yung mga pawn niya, sulong ng sulong yung kalaban, pawn, horse, tower, sulong ng sulong, queen. Pero yung ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos, king, nagmamasid lang sa chess. Pero pagka naghawak ng pawn niyan, chess, pagka nag-move yan, lahat tumba. Diba? Ganong kalupit ang ating mahal na Pangulo. Pag nag-move yan, lahat mati. Mati ang kalaban. Okay, nandyan na yung nakulong ang ating Tatay Digong. Di ba? Nandyan na yung si Saldigo Tumanga. Nandyan na yung mga flood control na binunggan niya. Kaya lahat, nandaming namati.
Kaya parang siya na kinukumpara ko si ang ating mahal na Pangulo. Ha? Siya ang king sa cheese. So, ganun ang pagkumpara ko sa ating mahal na Pangulo. At ito naman si Inday Sara, yung propagandist niya talagang wala talaga. Wala kang makitang magandang trabaho. Walang responsibility, ha? Mayroon siyang public of office, public trust, mayroon siyang public of office, pero wala siyang public of trust. Bakit wala siyang public of trust? Dapat sana public of trust yun eh. Bakit wala siyang public of trust? Bakit ka magtitiwala sa isang tao? Yung confidential fund niya, hindi nga niya may explain ng maayos. O magkaka-public trust pa. Paano mo di ba, mga busing mga bana? Di ba? Paano mo pagkakatilaan? Napakasimpleng paliwanag lang. Resibo lang hinahanap sa kanya. Kung may resibo lahat yung mga ginastos niya sa public, di ba? Yung mga niya, yung mga ginastos niya sa sa yung pera kung saan niya nilagay, kung may resibo, walang problema eh. Madalis maayos ka agad yan. Di ba? Kaso yung confidential fund siya, wala eh. So, kaya kung nasabi wala siyang public trust. Mayroon siyang public of office, pero wala siyang public trust. Kaya nga, yung propaganda niya, nagiging propagandist kasi hindi nga maganda mga busing mga madam. Yan ang paliwanag ko. Pero ako nagpapaliwanag lang. So, hindi talaga magandang halimbawa ang ating Vice Presidente kasi nga, wala siyang magandang propaganda. Puro bagsak. Kumbaga sa grid line of 7 siya, line of 6 na lang wag nang line of 7, line of 6 na 60, 65. So kasi nga walang propagandang maganda eh. So kaya nagpapabagsak sa kanya, especially yung mga didilis at saka yung mga kilos ni Vice Presidente, wala kang nakitang magandang trabaho eh, kundi puro paninira sa gobyerno eh. Bilong siya sa gobyerno, siya ang pangalawang mataas na power sa buong Pilipinas dahil Vice Presidente. Pero wala sa kanya yun. Ngayon, so dahil wala sa kanya, so tuliro na sila, di ba? Tuliro na si Vice Presidente. Nag-ambok daw, sabi, di ba? Narinig mo yung nagbato ng laptop sa abogado niya. So dahil sa impeachment na yan, doon siya nadali. Kung nagpaliwanag lang siya sa confidential fund niya kung saan nagasto, hindi darating sa impeachment. Kaso walang paliwanag eh. Kaya nasabi kong wala siyang public trust. So ang mga taong bayan hindi naniniwala sa kanya, pero mayroon siyang public of office, yung office of the Vice President. Yun ang public of office niya. Pero yung public of trust, wala. No, wala talaga. So, ganun mga busing, di ba? Sirang-sirata na talaga si Inday Sara. Kagustuhan niya yan eh. Siya ang may gusto. Hindi yung taong bayan. Kasi mayroon tayong karapatan na malaman, especially dyan sa Pilipinas, na kung saan nagasto ang pera ng bayan. Kasi nagbabayad ng mga tao kahit bumili ka ng tubig o anumang klaseng kindi o whatever, may mga tax yan. So may karapatan malaman ng taong bayan kung saan ginastos ni Inday Sara yung pera. Kaya nga ngayon, dahil sa hindi niya ma-explain, pinapabalik ng COA, di ba? Ng COA. Hindi niya may balik yung pera. So ang mga tao sa Pilipinas, may karapatan din na magsabi sa kanya na magnanakaw si Sara. Di ba? Napakasimple lang eh. Di ba? May karapatan ng tao magsabi sa kanya na si Sara ay magnanakaw kasi hindi niya ma-explica ng maayos kung saan niya dinala ang pera ng bayan. Di ba? Di ba? Yung confidential fund niya, saan niya ginastos? Napakasimple lang yan. Kaya ako nasabing yung propaganda ni Inday Sara bagsak. Hindi maganda yung propagandist niya. Wala siyang responsibility, wala siyang accountability, wala siyang accountability, wala siyang responsibility. Yung accountability
lahat nandoon na yung ginagawang piki, pamimiki niya. Yun ang accountability niya. Yung pamimiki, paninira sa gobyerno, yun ang accountability niya. Yung responsibility na naman niya, wala siyang ginagawa, kundi lipad ng lipad sa ibang bansa. Ganun lang kasimple yun, mga pusing mga madam. Di ba? Kaya, di ba? Napakasimple eh. Kaya may karapatan ng tao magsabi sa si Inday Sara na magnanakaw. Kasi, pira ng bayan yan eh. Pira ng bayan eh. Nagbabayad ng tao ng tax eh. So may karapatan ng tao na magnanakaw magsabi ang mga tao na magnanakaw si Sara. Kasi hindi niya mapaliwanag ng maayos eh. Di ba? Di ba mga busing mga madam? Napakasimple lang yan eh. Oh. Oh, di ba mga busing? Oh. So yung propaganda niya nagiging pangit. Wala siyang propagandang maayos, bagsak lahat. Di ba? Mga busing mga madam. Oh. Malapit na yung yung Lunes, May 11, malapit na. Dahil si Porcio nasa plenary na yung impeachment ni Sara. So sa Lunes butuhan na. O dapat tumarap si Sara, pati yung mga abogado niya, kasi doon sila palitan ng palitan ng talino. O di ba mga busing mga, doon sila magdepensa, doon nila idepensa ngayon. Kasi butuhan na yan eh. Pagka pumunta sila, at least mayroon mang nandun si Sara, paliwanag talaga siya doon ng maayos. O baka magbago pa ang isip ng mga congressman pagka nagpaliwanag ng maayos. Ang problema wala, matigas eh. Walang respeto sa kongreso eh. Walang responsibility and accountability eh. Kaya ganoon na nangyari. Puro quantity. Kumbaga sa product pa lang si Sara, hindi quality, puro quantity. Di ba mga busing mga madam? Ganoon lang kasimple mga busing mga madam. Tayo naman nagsasabi lang tayo ng totoo. Kung yung iba nga nagagalit na sa akin na yung mga comment nagagalit na, sabi niya sabog siguro to. Ayan lang ang sinasabi ng mga DDS, sabog daw ako. Wala akong pakialam kung sabog ako, kasi alam ko ang sarili ko. Kung alam ko ang sarili ko, di ba? Alam ko yung sarili ko, kaya nga ako nakarating sa ibang bansa dahil alam ko ang sarili ko. Mayroon akong limitasyon sa sarili ko. Itong mga didilis wala akong ibang marinig. Ito na naman yung bangag, adik, yung mga sinasabi siya. I don't care. Di ba? Sila yung bangag. Kasi yun lang pa ulit-ulit na sinasabi nila. Di ba mga busing mga madam? Tayo lang masaya tayo. At matapos yung trabaho natin sa 8 oras, thanks Lord, at all this work is safe. Ganun lang ba? Salamat tayo sa Panginoon Diyos, at natapos yung ating trabaho sa loob ng 8 oras. O di ba? O ganun lang kasi. And then after that, we go home, driving home. After that, going home. And then prepare food for dinner sa mga anak ko. Ganun lang. Nagpe-prepare ako na pagdating ko sa bahay, nagluluto ako ng pag-dinner sa mga anak ko. Kahit napagod ako, kasi responsibility ko ang aking pamilya. Ganun kasimple lang eh. O, di ba? Kung mga didilis. Kaya kung mayroon akong accountability at mayroon akong responsibility, ganun lang kasimple yun eh. O, di ba? Pagdating ko sa bahay, magluluto ako, pahinga muna, magkakape muna ako, magkape muna, after kape, and then that's it. Makakain ng 2 pirasong pandesal, kasi dito sa amin may pandesal na bibili eh. May mga Pilipinong gumagawa ng pandesal dito sa amin sa Canada eh. Meron silang masarap ang pandesal rin dito eh. Kape init ka ng kape, mag-init ka, tapos kain ka ng 2 pandesal, 3 pandesal. After that, naka-relax ka na. Di mag-prepare ka na ng pagkain, magluluto na ako ng pagkain ng mga anak ko. Tinatanong ko yung mga anak ko kung ano nga gusto nilang kainin, kung ano ang gusto nilang lutuin. Iluto ko sa kanila, yung ganun eh.
Kasi meron akong responsibility sa aking mga anak. So ganun dapat si Sarah. Inalimbawa ko lang yung sarili ko sa kay Sarah. Di ba? Ito si Sarah wala talaga eh. Kaya bumagsak itong career ni Sarah dahil siya rin ang may kagagawan. Hindi yung sarili rin niya ang may kagagawan. Di ba mga bossing, mga madam? Oh, di ba simple lang. Simple lang 'yan. Oh, di ba mga bossing? Oh, sige bossing, hanggang dito na lang at ako'y malapit na akong sa bahay. Once again mga bossing, mga madam, please pakidalaw naman yung aking YouTube channel, mga ka-PBB, mga loyalists, mga diehard PBM, mga supporter PBM. Please dalawin yung aking YouTube channel, Idi Makasilang, at subscribe po kayo doon at click ang notification at nang makita nyo lahat ng mga in-upload ko doon. Nandun lahat ito, ang mga ito, nandun lahat sa YouTube, makita nyo po. At supportahan nyo po naman ang aking YouTube channel. Ito naman na aking ginagawa para to sa sa ating mahal na Pangulo na yung mga didili si ating kinukontra. Kasi pag hindi natin sila kinukontra, lumalaki ang ulo nila at maraming maniniwala sa kanila yung mga tao na madaling mapaniwala nila. So dapat laging may kumukontra sa didilis. Okay mga busing, mga madam, please pakisuportan yung aking YouTube channel, Idi Makasilang. At sa mga aking mga followers sa Facebook, maraming salamat sa inyo lahat at malaking pagbabago ang aking Facebook. Yung mga hindi pa po nag-follow, please like and share at mag-follow po kayo sa aking Facebook. Okay ba? Okay mga busing, mga madam? Okay. Once again, shout out sa Luzon, Visayas at Mindanao dyan sa Pilipinas. Okay, ang kapayapaan ay sumasa inyo dyan sa Pilipinas. At dito naman sa akin, ang kapayapaan ay sumasa akin. Mabuhay po kayong lahat at sa buong mundo. Bye-bye! Peace!